Pinagpapaliban daw ng maraming tao sa Canada ang pagkakaroon ng anak dahil sa hirap ng buhay. Desisyong tila apektado raw ang birth rate na may epekto sa ekonomiya at bilang ng mga manggagawa sa bansa. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. Maraming edad 18 at 50 sa Canada ang nais magkaanak ayon sa resulta ng pinakabagong survey mula Angus Reid Institute. Ang bilang, higit kalahati sa 1,300 kataong tinanong, pero kalahati sa kanila. Aminadong pinagpaliban muna ang pagkakaroon ng anak dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang isyung pinansyal. Child care is an example. Hindi naman po talaga mura ng pag-raise ng anak dito sa Canada, no? Mula sa pagkapanganak hanggang pag-turn nito ng age ng 18. Halimbawa, ang cost of housing mo is already close to half of your take-home pay. Ang nangyayari po sa mga couples, instead na sila po ay magkaroon ng supling, ang ginagawa po nila, dinidelay na lang nila. Bukod sa hindi mahanap ang tamang partner, pangunahing dahilan daw ang walang kasiguraduhang job market, pati na krisis sa murang pabahay. At dahil sa mga ito, 37% ang nagsabing desidido na silang hindi na lang bumuo ng pamilya. Ang Statistics Canada, inilabas ang datos kamakailan kung saan nasa pinakamababa na ang fertility rate ng bansa sa ikalawang magkasunod na taon. At kapag nababawasan po yung mga workers natin, kasi kung nababawasan ng populasyon, baka mabawasan din po yung mga workers natin. At pag nabawasan yung workers na nagko-contribute sa pension system, magkakaroon po ng tinatawag na pension collapse. Kailangan po talaga dito is magkaroon tayo ng population growth, na manageable. Canada will always need immigration in terms of meeting its demographic challenges. The birth rate of 1.2, 1.3% is not a replacement rate. If we do not have immigration, we would not have a workforce that can support our $2 trillion economy. Ani Dangzalan, isa ang immigration sa mga paraan para tugunan ang lumiliit na workforce ng Canada. Ito sa gitna ng maraming mga pagbabago sa polisiya, kaugnay sa ilang programa ng immigration na apektado ang bilang ng mga migrante at mga manggagawa ng bansa. I think that the steps that the government, for all of the faults that happened in the past few years, they're actually taking the right measures naman in terms of making sure that our immigration programs are attuned to the labor market needs. Kasi yun naman yung pinakaunang ina-address dapat talaga ng ating economic immigration. The other thing that the government, I think, is admirably doing is they're making sure that the immigration programs are more attuned to the local needs of, say, for example, provinces or even municipalities at this point. Si Batu, sinabing dapat din daw tignan ng gobyerno ang ilang incentives o rebates para di na mag-alangan ang mga tao at pamilyang nais magkaanak. Increase the tax breaks that you give these families for raising kids. Probably have like a grocery rebate or something to that effect. In general, also to provide housing incentives, for families who would want to expand. Teresa Redula, Omni News, Toronto.